Hello everyone, my name is Aliana V. Adam and welcome to my video report on Chapter 4, Triumph in Ateneo, year 1872 to 1877. In this presentation, we'll take a look at how young Jose Rizal transformed his time at Ateneo into a period of incredible growth and success. Mula sa pag-excel niya sa academics sa bawat subjects hanggang sa pag-embrace ng extracurricular activities tulad ng literature, arts, at sports, ang journey ni Rizal ay isang powerful example ng dedication at resilience. So, join me as we explore how his experiences during these formative years not only shaped his character but also laid the foundation for his future as a national hero. Let's start with a quote from Jose Rizal. "Hold high the brow serene, O youth, where now you stand. Let the bright sheen of your grace be seen, fair hope of my fatherland." So basically, this quote is a steering call to action for the youth. It urges young people to maintain their dignity and confidence. Hold high the brow serene, even in the face of challenges or uncertainties. The phrase, "hold high the brow serene," meaning dapat laging itaas mo ang noo mo with confidence kahit na may mga challenges. Yung phrase na, "O youth, where now you stand," directly addresses the youth na pinapaalala sa kanila na yung current state nila is important and carries a big responsibility for the future of the nation. Then the phrase, "let the bright sheen of your grace be seen," means i-display mo yung best parts of yourself, yung talent, goodness, at integrity mo para makita ng lahat ang iyong brilliance. So, hindi lang ito tungkol sa pagiging successful individually, but also about inspiring others and shining as a role model. And the last phrase, "fair hope of my fatherland." So, sinasabi na ang kabataan ang tunay na pag-asa ng bayan, na through their hard work and excellence, makakabuo sila ng better future para sa lahat. Let's move on to Jose Rizal's early education in Ateneo Municipal. So let's take a step back in time to 1872. Si Jose Rizal was just a young boy about to turn 11 years old, pero marami na siyang naranasang pagsubok sa buhay. His mother, Doña Chodora, was still in prison, accused of a crime na hindi naman niya ginawa. Just 4 months earlier, the 3 martyr priests, Gomburza, had been executed. So, isa itong pangyayari na yumanig sa buong bansa kasama na si young Jose. So, despite these difficulties, naniniwala sila na ang edukasyon ay isang mahalagang sandata. Kaya naman, napagdesisyonan nilang dalhin si Rizal sa Manila to continue his studies. So, in Manila, Rizal enrolled at the Ateneo Municipal, a school managed by Spanish Jesuits. But this school had a unique history. Dati itong tinatawag na Escuela Pia, isang charity school na itinayo noong 1817 para sa mahihirap na batang lalaki sa Manila. However, noong bumalik ang Jesuits sa Philippines in 1859 after being expelled for nearly a century, ipinagkatiwala sa kanila ang paaralang ito. So, pinalitan nila ang pangalan nito bilang Ateneo Municipal at sa loob ng ilang taon, naging isa ito sa mga pinakamagaling na paaralan sa bansa. So, Ateneo was known for its strict discipline, high-quality education, and emphasis on forming students into intelligent, well-rounded, and disciplined young men. These qualities that would later define Rizal. Pero hindi lang Ateneo ang sikat na school sa Manila noon. It had a strong rival,
ang Colegio de San Juan de Latran, a school run by Dominican friars. So while both institutions were known for academic excellence, there was a long-standing competition between them. Ang Jesuits of Ateneo and the Dominican of Latran ay may pinagkaibang teaching styles and philosophies. So, mas conservative at traditional ang Latran, while ang Ateneo naman emphasizes liberal thinking and discipline, something greatly influenced Rizal's intellectual development. On June 10, 1872, Jose Rizal, accompanied by his older brother Pasiano, traveled to Manila. So sa edad na 11, nag-exam siya sa College of San Juan de Latran para sa Christian Doctrine, Arithmetic at Reading. And pumasa siya sa lahat ng to. However, bago siya tuluyang mag-aral, bumalik muna siya sa Calamba to be with his family at dumalo sa pista ng bayan. So ang una talagang plano ng kanyang ama ay ipasok siya sa Latran. Pero biglang nagbago ang kanyang desisyon. So instead, pinili nilang ipasok si Jose sa Ateneo Municipal, a prestigious school run by the Jesuits. So after the fiesta, Jose returned to Manila, once again accompanied by Pasiano to enroll at Ateneo. However, things did not go as smoothly as planned. Upon arriving at Ateneo, hindi siya agad tinanggap. Si Father Magin or Magin Ferrando, ang college registrar, ay tumangging ipasok siya sa dalawang dahilan. Firstly, he was late for registration. And then next, he was small and sickly for his age. But with the help and recommendation of Manuel Ceres Burgos, na pamangkin ni Father Burgos, one of the Gomburza, napilitang tanggapin ng Ateneo si Jose Rizal. So, bakit Rizal at hindi Mercado? So, sa Ateneo, unang ginamit ni Jose ang apelyadong Rizal. Dati kasi ang tunay nilang apelyado ay Mercado. Pero dahil connected sa kanyang kapatid na si Pasiano, na kilalang kaibigan at student ni Father Burgos, naging mapanganib gamitin ang pangalan sa mata ng mga Spanish. So, para makaiwas sa gulo, ginamit ni Jose ang apelyadong Rizal sa kanyang pagpaparegister. At that time, Ateneo was located in Intramuros, inside the walled city of Manila. Pero hindi mismo sa loob ng Intramuros nakatira si Jose. Sa labas siya ng city nag-board. Sa isang bahay sa Caraballo Street, which was 25 minutes walk from the school. And ang may-ari ng bahay ay isang dalaga na ang pangalan ay Titay at may utang na 300 pesos sa pamilya Rizal. Kaya bilang paraan ng pagbabayad sa utang, pinatira niya si Jose sa kanyang bahay. Then mula sa pagiging isang batang mahina at maliit, unti-unting nagkaroon ng bagong mundo si Jose sa Ateneo. Little did he know that this simple step into education would eventually lead him towards his destiny as the national hero of the Philippines. Ang Jesuit system of education sa Ateneo noong panahon ni Rizal ay isa sa pinaka-advanced sa Pilipinas. Hindi tulad ng ibang paaralan na nakatutok lang sa memorization at mahigpit na discipline, ang mga Jesuits ay naniniwala sa holistic learning. So, ibig sabihin, hindi lang nila tinuturuan ang mga students sa academics but also develop their character, physical fitness, artistic skills, and scientific knowledge. So, para sa kanila, ang tunay na edukasyon ay dapat hubugin hindi lang ang isipan, kundi pati ang morals and values ng isang tao. So, every morning before classes started, students were required to attend Mass as part of their religious training. So, pagkatapos nito, may buong araw na
klase na laging sinisimulan at tinatapos ng panalangin. So bukod sa mga academic subjects, may mga vocational courses din sa agriculture, commerce, at mechanics, kaya hindi lang sila natututo ng teorya, kundi pati na rin ng practical na kasanayan na magagamit nila sa hinaharap. So dahil sa ganitong sistema, naging kilala ang education ng Jesuit bilang isa sa pinakamahusay sa bansa. One of the most interesting aspects of Ateneo's education system was its ranking system na ginawang competitive at engaging ang pag-aaral. So, ang mga estudyante ay hinati sa dalawang empire. First, ang Roman Empire para sa mga borders at next, ang Carthaginian Empire para sa mga non-borders. So, meron silang mga rank depende sa kanilang academic performance. Ang pinakamagaling na estudyante sa bawat empire ay tinatawag na emperor. Then, sinundan ng tribune, then decurion, centurion, at standard bearer. However, these ranks were not permanent. Ang mga estudyante ay pwedeng hamunin ang mas mataas sa kanila sa isang academic battle where they had to answer questions about their lessons. So kapag nanalo ang challenger, makukuha niya ang pwesto ng kanyang kalaban. Aside from individual rankings, the two empires were constantly in competition. So may sarili silang banner, red for Romans and blue for Carthaginians. Sa simula ng school year, pantay ang posisyon ng kanilang banner sa loob ng silid-aralan. Pero habang nagpapatuloy ang competition, ang banner ng natatalong grupo ay unti-unting binababa. Kapag 6 na beses silang natalo, their flag would be replaced with a donkey figure which symbolized shame and failure. So dahil dito, mas ginaganahan ang mga students na mag-aral ng mabuti at maging mahusay sa klase para hindi mapahiya ang kanilang empire. So, ang mga estudyante sa Ateneo ay may special uniform din, which consisted of hem fabric trousers and striped cotton coat na tinatawag na rayadillo. Ang uniform na ito ay naging mahalagang bahagi ng history as it was adopted by Filipino soldiers during the First Philippine Republic. So through this educational system, Rizal learned discipline, perseverance, and the value of competition. Ang mga experiences na ito sa Ateneo ang humubog sa kanyang sense of nationalism, which later influenced his writing and fight for Philippine independence. In June 1872, an 11-year-old Jose Rizal took a major step in his academic life. His first year in the Ateneo Municipal. Sa kanyang unang araw, nagdasal muna siya sa chapel ng paaralan, where he prayed sincerely for guidance and success. Pagpasok niya sa classroom, nakita niya ang iba't ibang estudyante. May Spaniards, Mestizos, and fellow Filipinos. Bagong salta pa lang siya at hindi pa ganoon kagaling sa wikang Espanyol, kaya nilagay siya sa pinakahuli ng klase, kasama ng mga Carthaginian. Ang group ng mga eksterno o hindi nakatira sa loob ng paaralan. His first professor in Ateneo was Father Jose Bech, whom he later described as a strict, serious, and scholarly-looking man. Isang pari na may payat at matangkad na pangangatawan, nakayukong maglakad at may matulis na ilong at manipis na labi. At first, hindi madali para kay Rizal ang makasabay sa klase dahil sa kanyang pagiging baguhan. But Rizal did not let this setback discourage him. Instead, he worked hard, studied diligently, and within just a month, he had risen from the lowest rank to the emperor, the top student of his class. Isang napakalaking achievement para sa isang batang tulad niya. Sa kanyang unang pagkapanalo,
he received his first prize. Binigyan siya ng isang religious picture bilang premyo, which he treasured as it symbolized his first academic victory in Ateneo. Despite his success, Rizal knew he still had weaknesses, particularly in Spanish. Kaya imbes na makipaglaro o makipagsaya ng oras sa tanghalian tulad ng ibang estudyante, ginamit niya ang break time para mag-aral. Nagbayad siya ng 3 piso para sa private Spanish lessons sa Santa Isabel College, isang malaking halaga noon. But it was an investment in his future. His dedication helped him improve his Spanish significantly. However, sa ikalawang bahagi ng taon, nawalan siya ng gana dahil sa ilang masasakit na puna mula sa isang professor. Dahil dito, hindi siya gaanong nagsumikap at nagtapos bilang top 2 sa klase. Although his grades were still marked as excellent. Rizal's first year in Ateneo was a test of perseverance, isang patunay na kahit isang batang taga-probinsya basta't may determinasyon, kayang magtagumpay sa harap ng anumang hamon. After a long school year in Ateneo, excited na umuwi si Jose Rizal sa Calamba para magbakasyon. Pero instead na maging masaya, nalungkot siya dahil nakakulong pa rin ang kanyang ina, si Doña Chedora. The warmth of home felt incomplete without her presence. Sinubukan naman siyang pasayahin ng kanyang ate na si Saturnina sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa Tanauan, pero kahit anong gawin nila, hindi pa rin nawala ang lungkot niya. So, unable to bear the sorrow any longer, Rizal made a brave decision. Palihim siyang pumunta sa Santa Cruz para dalawin ang kanyang ina sa kulungan. Pagkakita nila sa isa't isa, syempre niyakap niya ito ng mahigpit at ikinwento ang mataas niyang grado sa Ateneo. Pareho silang naiyak, pero sa moment na iyon, napalitan ng saya at pagmamalaki ang lungkot niya. Alam niyang pagsusumikap sa pag-aral ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina na laging sumusuporta sa kanya. After ng bakasyon, bumalik si Rizal sa Manila for his second year sa Ateneo. Ngayong taon, hindi na siya nakatira sa labas ng Intramuros. Lumipat siya sa number 6 Magallanes Street under the care of Doña Pepay, a kind widow with a daughter and 4 sons. In his second year sa Ateneo, tila walang kakaibang nangyari kay Rizal sa panlabas, pero may malaking pagbabago sa kanyang puso. Last year, nabigo siyang pagtuunan ng sapat ng pansin ang kanyang pag-aaral dahil nasaktan siya sa mga sinabi ng isang guro, and he deeply repented for that lapse. So, determined to regain his lost class leadership, Rizal dedicated himself even more to studies at dahil sa kanyang pagsisikap, muli niyang nakuha ang title ng Emperor, ang pinakamagaling sa kanilang klase. So, nagdagdag pa ang new school year ng mga bagong mukha. Kabilang sa kanyang mga bagong kaklase ang 3 batang galing sa Bihan, na dati na ring kaklase niya sa paaralan ni Maestro Justiniano. Their arrival added fresh energy and competition, motivating Rizal to keep up his academic performance. Sa pagtatapos ng school year, lubos na na-reward ang mga pagsusumikap ni Rizal. Nakakuha siya ng excellent na grade sa lahat ng subjects at pinarangalan siya ng isang gold medal para sa kanyang scholastic achievements. So, dahil sa mga karangalang ito, nagbalik siya sa Calamba noong March 1874 para sa summer vacation. Dala ang hindi lang mga academic accolades, kundi pati na rin ang isang bagong pag-asa at pagmamalaki sa sarili.
Noong panahong iyon, pagkatapos ng maraming pagsubok sa buhay, hindi na nagdalawang isip si Rizal puntahan ang Santa Cruz upang dalawin ang kanyang ina na nakakulong sa provincial jail. Despite the fact that his summer vacation in Calamba was overshadowed by sorrow, since yun na nga nakakulong ang kanyang beloved mother, nilapitan niya ito at pinasaya ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga achievements sa Ateneo. Ikinwento niya sa kanyang ina ang kanyang mga scholastic triumphs at mga nakakatawang kwento tungkol sa kanyang mga professor at kaklase. In that very moment, dama ni Doña Chodora ang pag-asa at pagmamalasakit ng kanyang paboritong anak. Kahit na sa kabila ng kanyang kalungkutan during their heartfelt conversation, ibinahagi ni Doña Chodora ang isang panaginip na naranasan niya noong nakaraang gabi. So habang nakikinig si Rizal, ininterpret niya ang panaginip at ipinahayag na makakawala si Doña Chodora sa bilangguan sa loob ng 3 buwan. Sa una, ngumiti lamang si Doña Chodora, thinking it was just a boyish attempt to console her. Ngunit hindi nagtagal na napatunayan ang hula ni Rizal. Sa loob ng 3 buwan, bigla na lang siyang pinakawalan mula sa bilangguan. Nang makalaya na si Doña Chodora at makabalik sa Calamba, labis ang kanyang pagmamalaki kay Rizal. She compared him to the youthful biblical Joseph, the youngest and the most beloved son of Jacob. Despite hardships, was later honored for interpreting Pharaoh's dream. Noong summer vacation ng 1874 sa Calamba, natuklasan ni Rizal ang pagmamahal niya sa pagbabasa ng romantic novels. Bilang isang typical na teenager, naintriga siya sa mga love stories at dramatic na kwentong puno ng emotion. Ang una niyang paboritong novel ay ang The Count of Monte Cristo ni Alexander Dumas, ang thrilling adventures ni Edmond Dantes, ang kanyang paghihirap sa prison, ang daring escape mula sa Chateau d'If, ang pagkakatuklas ng nakatagong treasure sa Monte Cristo at ang dramatic revenge sa kanyang mga kaaway ay talagang nag-ignite ng imagination ni Rizal. Dahil dito naging voracious reader siya, hindi lang siya sumisid sa fictional works kundi pati na rin sa non-fiction. Napaniwala pa niya ang kanyang ama na bilhin ang mahal na set ng Universal History ni Cesar Canto na naging malaking tulong sa kanyang pag-aaral sa Ateneo at nakatulong para manalo siya ng mas maraming prizes. Then pagkatapos binasa niya rin ang Travels in the Philippines ni Dr. Fyodor Jagor, kung saan ang keen observations tungkol sa defects ng Spanish colonization at ang prophecy na mawawala ang Spain sa Pilipinas at mapapalitan ng Amerika ay nag-iwan ng lasting impression sa kanya. Pagdating ng 3rd year sa Ateneo noong 1874 to 1875, bumalik si Rizal sa Ateneo para sa kanyang junior year. Sa simula pa lang ng klase, dumating ang kanyang ina na may daladalang magandang balita na nakalaya na siya mula sa kulungan. Exactly gaya ng hula ni Rizal during one of his secret visits sa Santa Cruz. Ang reunion nila ay nagbigay sa kanya ng labis na kagalakan dahil alam niyang natupad ang kanyang prophecy. Pero kahit na masaya ang reunion at proud ang pamilya, medyo mixed bag ang performance ni Rizal sa academics noong taong iyon. Kahit na excellent pa rin ang kanyang grades sa lahat ng subjects, nanalo lang siya ng isang medal sa Latin. Ang kanyang spoken Spanish ay hindi kasing fluent, kaya naman napag-iwanan siya ng isang native Spaniard na mas natural magsalita ng Spanish at may tamang accent. Sa pagtatapos ng school year noong March 1875, bumalik si Rizal sa Calamba para sa summer vacation. Ngunit sinabi niya, I returned dissatisfied to my hometown.
dahil pakiramdam niya hindi pa niya naabot ang full potential niya sa pag-aaral sa term na iyon. After a refreshing summer vacation, bumalik si Rizal sa Manila para sa kanyang 4th year sa Ateneo. Noong June 14, 1875, naging internee siya, marking a new chapter in his academic journey. Sa taong ito, isa sa pinaka-influential na professor niya ay si Father Francisco Sanchez, isang great educator at scholar na nag-inspire sa kanya na mag-aral ng mas sipag at magsulat ng poetry. Mabilis na nahulog ang loob ni Rizal kay Father Sanchez. Hindi lang siya basta teacher kundi naging mentor at kaibigan pa niya. Madalas niyang banggitin kung paano si Father Sanchez ay isang modelo ng rectitude, concern, at devotion sa progress ng kanyang mga estudyante. Dahil sa inspiration at gabay ni Father Sanchez, nag-resume si Rizal ng kanyang pag-aaral with renewed vigor at zest. Hindi nagtagal, nanguna siya sa lahat ng subjects at nanalo ng 5 medals sa pagtatapos ng school term. Pagdating ng summer vacation noong March 1876, bumalik si Rizal sa Calamba na puno ng pride. Masaya niyang ipinagmalaki ang kanyang 5 medals at excellent rating sa kanyang mga magulang. Bilang nagpapakita ng kanyang pasasalamat at bilang paraan para ma-repay ang sakripisyo ng kanyang ama, ang karanasang ito ay hindi lang nagpakita ng kanyang intellectual growth, kundi nag-ambag din sa paghubog ng kanyang karakter, mga aral na patuloy niyang dinala sa buong buhay niya bilang isang bayani ng bansa. After a refreshing summer vacation, bumalik si Rizal sa Manila in June 1876 para sa kanyang final year sa Ateneo. This year was truly pivotal for him. Isang taon kung saan umabot na sa rurok ang kanyang relentless pursuit of excellence. Rizal continued to excel sa lahat ng subjects, mula sa philosophy, physics, biology, chemistry, languages, hanggang mineralogy. Pinatunayan niya na siya talaga ang most brilliant Atenean of his time at naging kilala bilang the pride of the Jesuits, isang title na sumasalamin sa kanyang remarkable achievements at sa admiration ng kanyang mga professors. After a refreshing summer vacation, bumalik si Rizal sa Manila in June 1876 para sa kanyang final year sa Ateneo. This year was truly pivotal for him. Isang taon kung saan umabot na sa rurok ang kanyang relentless pursuit of excellence. Rizal continued to excel sa lahat ng subjects, mula sa philosophy, physics, biology, chemistry, languages, hanggang mineralogy. Pinatunayan niya na siya talaga ang most brilliant Atenean of his time at naging kilala bilang the pride of the Jesuits, isang title na sumasalamin sa kanyang remarkable achievements at sa admiration ng kanyang mga professors. Sa buong taon, ang kanyang academic record ay nagsalita para sa kanya. Consistently, he achieved the highest grades and topped his class sa subjects gaya ng arithmetic, Latin, Spanish at Greek, pati na rin sa universal geography, universal history at maging sa geometry and trigonometry. Dahil sa kanyang outstanding performance, nakatanggap siya ng maraming medals na nagpapatunay na ang kanyang hard work at dedication ay talagang nagbunga. Ang culmination ng lahat ng kanyang pagsusumikap ay nangyari sa commencement day noong March 28, 1877 sa edad na 16. Nakamit ni Rizal ang degree of Bachelor of Arts with highest honors mula sa Ateneo Municipal. Isang napaka-proud na araw ito para sa kanyang pamilya. Isang sandali kung saan finally kinilala ang lahat ng taon ng sacrifice at dedication.
Pero para kay Rizal, ang araw na iyon ay may halong bittersweet emotions. The night before graduation, hindi siya nakatulog. Overwhelmed by the significance ng moment at ng bagong daunting world na naghihintay sa kanya. Sa madaling araw ng graduation day, pumunta siya sa college chapel at taimtim na nagdasal. Commended my life sa Virgin Mary. Humihiling ng protection habang tinatahak niya ang future. Ang panalangin na ito ang naging paraan niya para humingi ng solace at strength. Isang quiet moment of reflection sa journey na nagdala sa kanya dito at sa mga hamong darating. Sa gitna ng mga emosyon na iyon, punong-puno ang kanyang puso ng pag-asa at kaunting pangamba. Isang halo ng saya at sa kanyang mga accomplishments at anxiety sa hindi pa alam. Ang huling taon na ito sa Ateneo ay hindi lang pagtatapos ng kanyang formal education, kundi nagsilbi ring simula para sa isang extraordinary na buhay na nakalaan sa kanya. While Rizal was unmatched in his academic achievements, hindi lang siya basta bookworm. He was a dynamic campus leader. Kahit na reigning siya as emperor sa loob ng classroom, actively din siyang involved in various extracurricular activities na nag-shape sa kanyang well-rounded character. Outside of his academic excellence, deeply involved si Rizal sa Marian Congregation, isang religious society na tumatanggap lang ng mga Ateneans na kilala sa kanilang scholarly brilliance at piety. Dahil sa kanyang devotion to Our Lady at exceptional academic record, nakuha niya ang membership dito. And eventually, naging secretary pa siya. Kasabay nito, sumali rin siya sa Academy of Spanish Literature at Academy of Natural Sciences, exclusive societies para sa mga gifted in literature at sciences. These memberships not only highlighted his intellectual versatility, kundi nag-broadening din ng kanyang perspective beyond sa mga textbooks. During his time sa Ateneo, hindi lang kilala si Rizal sa kanyang academic brilliance, kundi pati na rin sa kanyang remarkable artistic talent. Isang araw habang busy sa pag-aaral, ipinakita niya ang kakaibang galing sa art. With nothing more than his pocket knife and a small piece of batikuling, ito ay isang matibay na Philippine hardwood, sinimulan niyang i-carve ang imahe ni Our Virgin Mary. Ang kanyang mga kamay, driven by passion at natural na skill, ay nag-transform ng raw wood into a beautiful image na may grace at soul, na labis na nag-impress sa mga Jesuit fathers. Hindi natapos doon ang papuri sa kanyang gawa. Si Father Leonard, na sobrang na-impress sa sculptural prowess ni Rizal, ay humiling na gumawa siya ng isang image ng Sacred Heart of Jesus. With eagerness and determination, agad na ginawa ni Rizal ang sculpture at within a few days na ipresenta niya ito kay Father Leonard. Lubos ang kasiyahan at pasasalamat ni Father Leonard sa obra ni Rizal na nagpapatibay sa reputation ng batang artist. During his time sa Ateneo, hindi lang kilala si Rizal sa kanyang academic brilliance, kundi pati na rin sa kanyang remarkable artistic talent. Isang araw habang busy sa pag-aaral, ipinakita niya ang kakaibang galing sa art. With nothing more than his pocket knife and a small piece of batikuling, ito ay isang matibay na Philippine hardwood, sinimulan niyang i-carve ang imahe ni Our Virgin Mary. Ang kanyang mga kamay, driven by passion at natural na skill, ay nag-transform ng raw wood into a beautiful image na may grace at soul, na labis na nag-impress sa mga Jesuit fathers.
Hindi natapos doon ang papuri sa kanyang gawa. Si Father Leonard, na sobrang na-impress sa sculptural prowess ni Rizal, ay humiling na gumawa siya ng isang image ng Sacred Heart of Jesus. With eagerness and determination, agad na ginawa ni Rizal ang sculpture at within a few days na ipresenta niya ito kay Father Leonard. Lubos ang kasiyahan at pasasalamat ni Father Leonard sa obra ni Rizal na nagpapatibay sa reputation ng batang artist. May twist pa sa kwento. Kahit nabalak ni Father Leonard na dalhin ang Sacred Heart sculpture sa Spain, at dahil sa kanyang absent-mindedness, nakalimutan niya ito. Then, sa halip, nilagay ito ng mga Ateneo boarding students sa pintuan ng kanilang dormitory. Doon ito nanatili ng halos 20 years, serving as a reminder sa lahat ng Ateneans na genius ni Dr. Rizal, ang greatest alumnus ng kanilang alma mater. Ang sculpture na ito ay naging mahalagang parte ng buhay ni Rizal kahit sa kanyang huling oras sa Fort Santiago. Simbolo ng enduring impact ng kanyang creative spirit at kung paano ang kanyang art ay patuloy na nag-inspire kahit sa pinakamadaling sandali. Sa ganitong paraan, ipinakita ni Rizal na ang tunay na genius ay hindi lang nakasulat sa textbooks, kundi na ikakarve din sa mismong fabric ng history. So that's all for my part in chapter 4. I hope you learned something. Thank you!